Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother James. Tayo pong lahat ay dumalangin sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin po ng aming kinagalang, minamahal na Evangelista Wildes Almeida. Salamat pong marami sa dakilang pagpapalang ibinigay mo sa amin muli sa araw na ito, Diyos. Salamat pong marami, mahal na Panginoon, sa banal at matamis na presensya. Salamat po, Diyos, sa mga banal, sa mga patutuo namin na pakinggan. Lalo tigit salamat sa dakilang kaligtasan. Muli, O Diyos, narito kami sa pag-aaral ng banal salita. Sana papatawarin mo kaming lahat sa oras nito, gawing karapat-dapat, O Diyos. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon, alisin mo po ang mga hadlang, gawa ng kaaway, mga pag-alinlangan, doubts, unbelief, confusion, kumpanya to cast out, in the name of Jesus, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo may makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Una tigit po sa lahat ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdadakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At tayo pinagibigyan ng dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang na Evangelista Wildes Almeida, the end-time prophet of our loving God. At gayon din po sa patuloy na pag-aalala sa ating minamahal, ginagalang na stand pastor Lina C. Almeida. At gayon din po sa lahat ng beloved children, at sa lahat ng ating mga webcast viewers na nanonood sa buong mundo, at sa lahat ng mga kapatiran sa dakong ito ng Pitalo, San Fernando, mayong hapon, kanatong tanan. Praise the Lord. Kaya hindi po, mga minamahal, buksan natin ating banal na kasulatan from the book of Proverbs, chapter 27, verse 1. From the book of Proverbs, chapter 27, verse 1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Amen. Kawikaan, Kabanatang 27, talatay 1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ilalabas ng ibang araw. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa ating pong pag-aaral sa oras na ito, mga minamahal, ating pong pag-aaralan yung sinasabi ng banal na kasulatan na uncertainties o tinatawag na uncertain. Mga bagay na hindi natin hawak, mga bagay na hindi natin alam kung anong darating. Ever see man? Sapagkat minsan ang tao, mga minamahal, nakapokus siya sa mga bagay na nakikita niya. Mga bagay nandito sa daigdig, nandun yung nakapokus ang tao. Sumalit kung basahin natin ang banal na kasulatan, sapagkat ang salita ng Diyos, ito'y binigay ng Diyos, sabi po ng banal na kasulatan, for learning. Ever see man? That the man of God may be perfect and able to work for everything that is good. Ever see man? Para magamit tayo ng Diyos, ang salita ng Diyos ay para sa ikatututo natin. Sabi po ng banal na kasulatan, ever see man? For learning. Ibig sabihin, ito po ay nakakabuti para sa bawat isa atin. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, kung ating basahin, ito lahat ay nakakabuti para sa atin. Ulitin ko po, mga minamahal, mayroong mga bagay na tinatawag na uncertainties. O itong tinatawag na mga uncertain thing. Mga bagay na hindi natin hawak, hindi natin siguro, hindi natin alam anong mangyayari. Isa na dito yung tinatawag na future. Ever see man? Sabi po ng Biblia, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi na pala natin pwedeng ipagmalaki yung araw ng bukas sapagkat hindi natin alam anong darating sa araw ng bukas. Ever see man? So ang bawat isang tao, mga minamahal, magkaroon tayo ng kaalaman na hindi pala natin pwedeng ipagmalaki yung araw ng ating tinatangkilik man sa araw na ito, sapagkat hindi natin alam ang araw ng bukas. So boast not thyself of tomorrow, sabi ng banal na kasulatan, for thou knowest what day or what a day may bring forth. Pangalawang bagay, mga minamahal, itong tinatawag na life, ever see man. James chapter 4, verse 14. Kindly read it.
From the book of James, chapter 4, verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and that vanisheth away. Amen. Santiago, Kabanatang 4, ang talatay 14. Kayo nga'y hindi nakaalam na mangyayari bukas ano ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen. Amen. Palapakan mo natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan na ang buhay ay hindi natin pwedeng masasabi na kung kailan hanggang kailan ka mananatili sa daigdig na ito, sapagkat sabi po ng Biblia, hindi natin alam ang bukas. Amen. Maging ang ating buhay na ating taglay sa oras na ito, sabi ng Biblia, whereas you know not what shall be on tomorrow. For what is your life? It is an even a vapor that appeareth for a little while, then vanisheth away. Ano nga ang inyong buhay? Sabi po ng Biblia, kagaya lamang ito ng tinatawag na as usok. Amen. Ang usok, makikita natin ang usok pag karakadakay, ito'y nawawala. Ganun lang ang buhay ng tao. Kaya sabi po ng Biblia, ito ay uncertainties o mga uncertain thing na mga bagay dapat nating maintindihan at maunawaan. Kung ngayon, malusog ang ating pangangatawan, malakas ang ating pangangatawan, mga minamahal, tayo po'y magpasalamat na sa Diyos. Amen. Kung sa araw ng bukas, another blessing na naman dumating sa atin, taglay pa rin natin ang kalusugan sa ating pangangatawan. Another blessing na naman sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, ang bukas ay hindi natin hawak. Amen. Hindi natin hawak ang araw ng bukas. Kaya anong meron tayo ngayon, anong taglay natin ngayon na biyaya at pagpapala na galing sa Diyos, dapat na tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. At hindi natin pwedeng ipagmalaki na kung hanggang kailan ka mananatili sa daigdig na ito. Meron akong nabasa, meron daw isang pop singer na meron isang 50 doktor para lang masiguro na ang kanyang buhay aabot ng 100 o mahigit 100. Meron isang 50 doktor, mga minamahal, lahat ng kanyang pagkain sinusuri, mga minamahal. Ibig sabihin, sinisiguro niya na aaba ang kanyang buhay, mga minamahal. Pero hindi siya umabot sa kanyang gustong buhay, mga minamahal. Pinutol ng Diyos ang kanyang buhay. Ibig sabihin, tama ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi natin pwedeng malaki ang araw ng bukas sapagkat hindi natin alam ang araw ng bukas, maging ang ating buhay, hindi natin alam kung ang kailan tayo mananatiling buhay sa daigdig na ito. Amen. Sinasabi ko lang ito para magkaroon tayo ng idea. Sige. Ang kayamanan, from the book of Proverbs, chapter 23, verse 5. From the book of Proverbs, chapter 23, verse 5. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Amen. Mga kawikaan, Kabanatang 23, ang talatay 5. Ibang ititigtig ang iyong mata sa wala, sapagkat ang mga kayamanan ay tunay nagsipagpakpak gaya ng agila na lulunod sa dakong langit. Amen. And say, praise the Lord. So sabi po ng Biblia, ang kayamanan, ito po, will thou set thine eyes upon that which is not, sabi po ng Biblia, sapagkat minsan ang ating focus ng ating mata nasa mga bagay sa kayamanan. Amen. Subalit ang sabi ng kayamanan, sabi po ng Biblia, for riches certainly make themselves wings. Amen. That fly away as an eagle toward heaven. Ibig sabihin ng kayamanan, come and go. Amen. Dumarating, mawawala. Ganun po ang kayamanan. Kaya sabi po ng Biblia, ipinopokus ninyo ang kanyang sarili, yung mata, sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen. Thine eyes upon that which is not, na hindi dapat. Amen. Ang kayamanan, bakit ang kayamanan? Ang sabi po ng Biblia, ito'y kagaya ng mga
come and go. Ibig sabihin, darating at ito'y umaalis. Hindi natin hawak. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Marami akong nakitang mga milyonaryo. Ngayon, wala kahit piso. Everybody say amen. Amen. Merong mga tao nga mayaman, sobrang yaman. Subalit isang iglap, mga minamahal, wala na silang kayamanan. Ganon po ang kayamanan. Kaya isang tao na marunong na nasasabi kong marunong, nagsabi sa akin, sabi niya, tandaan mo, ang kayamanan, come and go. Ever say amen. Ang kayamanan daw ay dumarating at ito'y misang umaalis. Hindi natin pwedeng pigilan. Palapakan muna natin ating mahal na Panginoon. Hindi wala tayong kapangyarihan, pigilan pala yan. Kung gustong dumating yan, darating. At kung gustong umalis yan, hindi mo kayang pigilan ng kayamanan. Wala kang kapangyarihan para pigilan ng kayamanan. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Ever say amen. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, ito'y uncertain thing. Hindi natin tiyak. Hindi natin hawak. Meron tao naman sobrang kahirapan, bigla na lang naging multi-millionaire. Ever say amen. Amen. Ganun po mga minamahal. Ako meron akong pinsan. Masabi kong multi-millionaire. Dati lamang pastol ng kalabaw namin. Mahirap ang buhay nila. Dati mga minamahal, pastol ng kalabaw namin. Maliit pa kami. Kumbaga, katulong namin sa sakahan. Isang araw mga minamahal, lumuwas ng Manila. At doon, nanginimpalad ba? Dumating ilang taon, bata pa sa akin. Pagdating niya, ilang taon, naging multimillionaire, mga minamahal. Multimillionaire, meron sa mga bodega na ganito kalaki. Ilang bodega, puno ng mga surplus, na mga makina galing Japan. Mga minamahal, puno. Napakarami niyang warehouse, Pero biglang isang araw, lumipad na naman lahat ng kanyang kayamanan. Pati buhay niya nawala. Sa masasabi ko na ang kayamanan hindi natin hawak. Wala tayong kapangyarihan, hawakan ng kayamanan. Ever say amen. Sabi ng Biblia, maliwanag Proverbs sa ating nabasa, 23 verse 5, na ang kayamanan, huwag nating i-focus yung ating mata sa kayamanan. Will thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Kaya po mga minamahal, dapat nating maintindihan ito para ano pa pala ang dapat nating paglaanan ng pansin. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang earthly glory from the book of 1 Peter chapter 1 verse 24. 1 Peter chapter 1 verse 24. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Amen. Unang Pedro, Kabanatang 1, talata 24. Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak na damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Amen. Ever say, praise the Lord. So for all flesh is a grass, and all the glory of man as the flowers of grass. Ever say amen. Ang kapurihan ng tao, ang kagandahan ng tao ay kagaya lamang ng damo. The grass withered, and the flower thereof falleth away. Ever say amen. Ang damo ay nalalanta, at ang bulaklak ay napaparam. Ever say amen. Mawala na yung kagandahan ng bulaklak. Itong bulaklak nating makikita, napakaganda sa umaga, bukas, ito po ay tuyo na. Ever say amen. Ganon din ang tinatawag na, sabi ng banal na kasulatan, earthly glory ng tao. Ang karangyaan, ang kaanyagan ng tao, mga minamahal, ito pigagaya lamang ng damo o ng bulaklak na bukas ito'y malalanta. Ever say amen. So ito'y mga bagay na dapat nating maintindihan ng mga uncertain thing. Mga bagay na hindi natin hawak. Ano po ang sabi po ng Biblia? Na mga bagay na dapat nating maintindihan pa. Sabi po ng banal na kasulatan, ito mga bagay na dapat malaman ng taong hindi naglilingkod sa Diyos. Mga bagay na haharapin ng taong hindi tatalima sa kalooban ng Diyos. Unang versikulo, Numbers
chapter 32, verse 23. From the book of Numbers, chapter 22, verse 33. And the ass saw me, and turned from me these 3 times. Unless she had turned from me, surely now also I had slain thee, and saved her alive. Amen. 32:23 Numbers. 32:23. Sige, sa Tagalog. Mga bilang, Kabanatang 32, ang talata ay 23. 23. Ngunit kung hindi nyo gagawin ganito, ay narito, kayo'y nagkasala laban sa Panginoon at talastasin ninyo na abutin kayo ng inyong kasalanan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So, certainty of exposure. Yung tinatawag na darating araw, may expose ang lahat ng bagay, sabi po ng Biblia. Walang bagay na natago na hindi mahayag, walang lihim na hindi mabubunyag. Ever say amen. Certainty of exposure. Sabi po ng Biblia, but if you will not do so, behold, ye have sinned against the Lord. And be sure, your sin will find you out. Your sin will find you out. Ang kasalanan mo mismo ang hahanap sa iyo. Ever say amen. Ever say amen. Lahat ng kasalanan na ginagawa ng tao sa daigdig na ito ang hahanap sa kanya pagdating ng araw. Kami rin tinatawag na, your sin will find you out. Ang kasalanan mo mismo ang hahabol sa iyo. Ever say amen. Hahabulin ka mismo ng iyong kasalanan. Kaya po mga minamahal, ito'y mga bagay na dapat nating maintindihan. Maging lalo't higit sa mga taong hindi tatalikod sa kasalanan. Lahat ng bagay, ito'y hayag sa harap ng mahal na Panginoon. At pagdating ng araw, ang lahat ng bagay na ito'y mahayag sa harap ng Diyos. Ever say amen. Walang natagong bagay, sabi po ng Biblia. Lahat ng bagay, ito'y mahayag sa harap ng Diyos. At ang tao po ay magbibigay sulit sa kanyang gawa ayon sa kanyang sariling gawa. Ever say amen. Certainty of exposure. Lahat ng bagay, mahayag. Mabutit masama. Kung gagawa tayo ng mabuti, hindi tayo lugi. Palapakan mo natin na malakas ang mahal na Panginoon. Kung gagawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa, mabuti para sa lahat, ikaw din ang makikinabang pagdating ng araw. Meron tinatawag na certainty of, itong tinatawag na living earthly possessions from the book of 1 Timothy, chapter 6, verse 7. 1 Timothy chapter 6, verse 7. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Amen. Unang Timoteo, Kabanatang 6, ang talata 7. Sapagat wala tayong ginalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Amen. Amen. Ever say praise the Lord. So maliwanag po mga minamahal, certainty of living earthly possessions, for we brought nothing into this world, and a certain thing we can carry nothing out. Wala tayong dinala sa daigdig na ito at wala rin dadalhin sa labas. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po'y ipinanganak sa daigdig na ito na hubad. Ibig sabihin, wala tayong dala kahit ano at wala rin tayong dadalhin sa labas. Wala kang dadalhin sa labas. Kaya sabi po ng Biblia, ito po mga bagay na maharapin ng mga taong hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Certainty of living earthly possessions. Iwanan natin lahat. Ang kayamanan, ang lahat ng karangyaan sa daigdig na ito, lilisan tayo, iwanan natin at wala tayong madadala. Certainty of death. Maliwanag po ito mga kapatid. Ang kamatayan sa tao ay darating. Sabi po ng Biblia, walang kapangyarihan ang tao para pigilan niya ang kanyang espiritu. Ever say amen. Ang tao daw po ay walang kapangyarihan para pigilin mo ang iyong espiritu. Man have the power to, sinasabi ng banal na kasulatan to, pakibasa natin muna Ecclesiastes chapter 8 verse 8, kindly. From the book of Ecclesiastes, chapter 8, verse 8. There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit, neither hath he power in the day of death, and there is no discharge in that war.
neither shall wickedness deliver those that are given to it. Amen. Ecclesiastes, kabanatang 8, ang talata ay 8. 8. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pimigil ng diwa na walang kapangyarihan siya sa karawan ng kamatayan at walang dahilan sa pagpagpunyaging tiyaon na mailigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Amen. Amen. So maliwanag po mga minamahal sa po ng Biblia, walang kapangyarihan ang tao na pigilan ang kanyang espiritu. Ever say amen. Maging ang kanyang araw ng kanyang kamatayan. Ever say amen. Wala kang kapangyarihan para pigilin mo ang araw ng kamatayan. Pigilin mo ang iyong espiritu. Sabi po ng banal na kasulatan, maliwanag po, wala tayong kapangyarihan para pigilin ang kamatayan. Pag dumating ang kamatayan sa buhay mo, mapalad ka kapag ikay naglilingkod sa Diyos dahil alam mo, merong langit na patutunguhan ng iyong kaluluwa. Ever say amen. Subalit kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos, yun ang kakilakilabot na bagay kapag darating sa iyo ang kamatayan, mga minamahal. Ay alam mo rin na pagdating ng araw, ang iyong kahinatnan ng kapahamakan. Kaya sabi po ng Biblia, ito'y maliwanag, there is no man that had power over the spirit to retain. Mga minamahal, wala tayong kapangyarihan. Sabi po ng Biblia, certainty of judgment. Lahat tayo magbibigay sulit sa Diyos. Sabi po ng Biblia, and this the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of a man. For everyone must give account to God of himself. Sabi po ng Biblia, whether it be good or whether it be evil, ang bawat isa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Meron tinatawag na judgment. Judgment day. Ever say amen. Meron ding judgment for the believers. Yung judgments for the believers, tayo po na mga anak ng Diyos. Dahil sabi po ng Biblia, for the judgment must come first into the house of God. Ang pag-uukom ay magsimula sa mga katauhan sa Diyos. And if it first began to us, what shall the end of them that fear not God and obey not the law of God? Ever say amen? What is the end of them that fear not God? Yung tinatawag na, to them that unrighteous, yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, anong kahinatnan nila? Tayo po yung judgment na sa atin, mga minamahal. Bibigyan tayo ng reward ng ating mahal na Panginoon ayon sa ating mga gawa. Ever say amen? Another thing, certainty of separation from the righteous. Yung pong paghiwalayan ng Diyos, yung masama at mabuti. Kagaya ng pastor na naghiwalay sa kambing at sa makatupa. Yung nasa kaliwa, yung mga kambing at yung mga nasa kanan, mga tupa. Ang sabi ng mahal na Panginoon sa mga kambing, palayo ka mo sa ako o umalis kayo sa akin. Kayong gumagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Subalit yung mga karnero, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, mapalad kayo, ever say amen. Mamanahin niyo ang kaharian, inianda ng Diyos para sa inyo. So meron tinatawag na separation. A certainty of separation, tinatawag na from the righteous. Yung mga matuwid sa langit, yung mga makasalanan sa impyerno. At ang sabi po ng Biblia, certainty of, tinatawag na banishment away from the presence of the Lord. Sabi po ng Biblia, merong separation. Banishments, mga minamahal, from the presence of the Lord. Mahiwalay sila sa presensya ng Diyos. Kaya po mga kapatid, tayo po maintindihan natin, napakalaga pala na tama-unawaan natin ang mga bagay na ito sapagkat ito'y mangyayari. Subalit sa ating mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, meron naman tinatawag na certain thing. Ano mga bagay na tiyak? Una, sure reward. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Merong gantimpala inihanda ang Diyos sa atin. Merong tinatawag na reward sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, Matthew chapter 10 verse 42, kindly. From the book of Matthew chapter 10 verse 42. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Amen. Matthew, kabanatang 10, antalay 42. At sino man nagpainom sa isang maliit na ito na kahit isang sarong tubig na malamig,
Dahil sa pangalang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawala ang ganti sa Kanya. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ito po'y tinatawag na sure reward. Sabi po ng Biblia, ang bawat isa atin na merong gantimpalang tatanggapin sa mahal na Panginoon. Ano man gagawin natin dito sa daigdig na ito, mga minamalabang tayo na bubuhay, ito po'y nakarecord sa tinatawag na the book of works. At pagdating ng araw, sabi ng Biblia, and the books were open, the book of works and the book of life. And every one of us must give account sa book, mga minamahal, sa nakasulat doon sa libro. Kaya hindi natatago ang lahat ng bagay. Sa langit merong book of remembrance. Yung ating ginagawa na sakripisyo, paglilingkod sa Diyos, hindi nakakalimutan ng Diyos ang lahat ng bagay na yan. Everybody say amen? Merong book of remembrance, doon nakalathala ang lahat ng ating gawa. Lahat ng ating ginagawa para sa mahal na Panginoon. Merong gantimpalang tatanggapin ang bawat isa atin. Dito pa lang sa lupa, meron na tayong reward. Everybody say amen? Nandito na yung blessing ng mahal na Panginoon sa atin kapag tayo gumagawa sa kalooban ng Diyos. Lalo tigit pagdating sa langit, meron kang gantimpalang tatanggapin doon. Napakaraming blessings ang nag-aantay sa atin pagdating ng araw. Amen. Merong sure reward, merong sure promises ang mahal na Panginoon. Sabi po nga ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon, walang salita. There is no one word, maminamahal, that good promise that He promised, that shall not be able to perform. Lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos o ginagawa, pangako ng Diyos, ito'y tatanggapin natin ang gantimpala. Everybody say amen? Everybody say praise the Lord. At meron pong tinatawag na sure foundation, sure promises, sure divine love sa mahal na Panginoon. Ito pong lahat ay para sa atin na gumagawa sa kalooban ng Diyos. Kaya sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Everybody say amen. Sabi ng Galatians, be not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayong mabahala, huwag tayong manlupaypay, huwag tayong mahimagot sa paggawa ng mabuti, sapagkat lahat ng ating gagawin, merong gantimpalang nakalaan para sa bawat isa sa atin. Pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Dito sa lupa, tinutuwid tayo ng Diyos. Nililinis tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Dinidisiplina tayo ng Diyos para lalo kang gagamitin ng mahal na Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikay dinidisiplina. Huwag kang manghinaan ng loob. Huwag kang manlulupaypay, magtatampo sa Diyos. Lahat ng bagay na ito, pinaintulot ng Diyos. Bakit? May special na purpose ang Diyos para sa iyo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. May dakilang layunin ng Diyos. Everybody say amen. Yung mga paglilinis sa atin, pagtutuwid sa ating mga kamalian, minsan tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon. Ito pala'y paghahanda sa atin upang gagamitin pa tayo ng mahal na Panginoon. Upang karapat-dapat kang tumanggap ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Paano matatanggapin ang pagpapala? Kung hindi ka lilinisin muna ng mahal na Panginoon, kung hindi ka itutuwid ng Diyos sa iyong kamalian, tinutuwid ka, dinidisiplina ka minsan para merong mas special na purpose ang Diyos para sa iyo. Lalo kang gagamitin at pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag tayong manghinaan ng loob, huwag kang manlupaypay. Bakit? Kasi meron kang tanong sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, kausapin mo ang Diyos. I-reveal ng Diyos sa iyo. Everybody say amen. Ituturo ng mahal na Panginoon sa iyo yung dapat mong gawin. Kaya po mga minamahal, meron sure na blessing tatanggapin ang bawat isa sa atin. Anong kalagayan natin ngayon? Minsan para tayo nasa pagsubok. Everybody say amen. Minsan yung ating kamay hindi natin may taas dahil sa inisip nating problema. Everybody say amen. Bakit kaya? Minsan meron tayong katanungan, bakit kaya? Lahat ng pinagdaanan ninyo, pinagdaanan din namin, palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Amen. Bakit namin na ituturo ngayon? Bakit pinagdaanan din namin, mga minamahal? Mga pagsubok minsan sa buhay, pinaintulot ng Diyos para meron ka palang ituro. Everybody say amen. Ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, perfect example sila. Dumaan sa trials, iba't ibang pagsubok. Dahil
lalaki, maraming laksa-laksang mga banal, palagi lalagay ng Diyos sa kanyang banal na iglesia, upang turuan sila, upang sila'y tumalima sa salita ng Diyos, upang sila'y maging karapat-dapat magmamana ng buhay na walang hanggan. Ever say amen? Kung hindi tayo tatanggap ng turo at pagtutuwid, paano tayo maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Ever say amen? Hindi tayo mga minamahal may-ari ng langit. Ever say amen? Ang Diyos ang may-ari ng langit, kaya tinutuwid ng Diyos ang bawat isa sa atin upang maging karapat-dapat tayo pumasok sa kaharian ng Diyos. Ever say praise the Lord? Kaya ulitin ko, huwag tayong manglupaybay, mga manginaan ng loob, madiscourage, magtanong. Ever say amen? Lahat ng bagay, sabi na, all things work together for good to them that love God. Lahat ng bagay ito'y nakakabuti sa atin para tayo po'y lalong tumalima sa salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng pahalaga sa kaligtasan natin, sa pagpagamit sa atin ng mahal na Panginoon. Ever say amen? Bakit pinintulot ng Diyos na turuan ka dahil iniibig ka ng mahal na Panginoon? Ever say amen? Pinahintulot ng Diyos dumating sa buhay mo yan dahil gusto ng mahal na Panginoon, maggamit ka pa sa kanyang banal na gawain. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Kaya ganun pala ang buhay Kristiyano, mga minamahal. Ulitin ko, merong mga bagay dapat nating maintindihan, maunawaan natin, mga minamahal, anong mga bagay-bagay na ito upang lubos tayong maging karapat-dapat sa paghanda sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Habang tayo po'y maawit, misa ba nating ipabot sa Diyos ang ating pasalamat. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light my way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Away tossed in the ocean, a vapor in the winds. Till you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because
Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tanungin natin ang ating sarili, who am I? Sabi po ng awitin, sino ba ako upang piliin mo, upang bigyan mo ng kalagaan? Hallelujah. Sino ba ako upang pagmalasakitan mo? Sino ba ako upang bigyan mo ng paalala? Sino ako upang ituwid mo? Sino ako, mahal na Panginoon? Mga minamahal, tanungin natin ang ating sarili. Sabi ng banal na kasulatan, kagaya lamang tayo ng usok, kagaya lamang tayo ng damo, mga minamahal, bulaklak na nalalanta, subalit binigyan ka ng halaga ng Diyos. Pinahalagaan ka ng mahal na Panginoon, binigyan ka ng pagkakataon na makakilala sa mahal na Panginoon, binigyan ka ng banal na Espiritu Santo na nagbibigay galak sa iyong puso, mga minamahal, upang ikay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya purihin ang mahal na Panginoon. Salamat sa dakilang pribileyo binigay sa atin ng Diyos na tayo tinawag at pinili ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y magkaisang dumalangin. Minsan ang magsumamo sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Wildes Almeida, muli kaming dumudulog sa trono ng biyaya at tumingin ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala, ano man nabanggit na isip, na ikilos, gawa ng kaaway. O Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kahinaan, sa lahat ng mga kasalanan namin nagawa, misanan po, O God. Pagpalain mo po ang bawat kabatiran sa oras na ito, palakasin mo sila, patatagin mo po sila sa kanilang pananampalataya, dagdagan mo ang kanilang pag-ibig, takot na magkasala, tutulungan mo kami makalakad sa iyong kalooban, O Diyos. Abutin mo ang pangangailangan, matasin mo ang mga problema, pagalingan ang mga karamdaman, iligtas ang kalamal sa buhay, basbasan mo ang kanilang mga trabaho, mga negosyo, mabang buhay, ipagkala mo sa bawat isa, ilayo mo sa namang gawa ng kaaway, mga karamdaman, O Diyos. Alisin mo mga gawa ng kaaway, mga panlalapaypay, mga panlalamig, hallelujah, sa bawat isa, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Ipatong kamay sa ating ulo, mga minamahal, cast out ang mga karamdaman, hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa unang panalangin ng beloved pastor, sa unang minsan ang pag kami dumadalangin, minsan sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway, mga karamdaman, mga problema, sa lahat ng mga kapatiran sa oras na ito, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. The most of problems, doubts, and unbelief, weakness, cast out, lust of the eyes, lust of the flesh, cast out, pride, vainglory, cast out in the name of Jesus. We command you to cast out, problem be solved in Jesus' name, and be blessed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, bilang pasalamat sa ating mabait na Diyos. Let us all stand po at tayo sumigaw na 3 beses ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. Tayo po'y dadako sa ating mga special offering. Bago tayo dadako sa ating mga announcement, tayo po'y magkasama na langin para sa ating special offering. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami sa aming special offering para sa banal mong gawain. Basbasan mo po ang bawat kapatiran na magkakaloob sa oras na ito. Ibalik mo po ng makalibong beses sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ating pong announcement, mga minamahal. Meron na ating pong pananambahan, Miyerkules, alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Araw po ng Biyernes, alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Sa Biyernes, alas 5 hanggang alas 10 ng gabi. At ang ating pong Sunday worship, gagaya nito, 10 to 3. Ating pong programa sa Miracle Hour, sa ating Facebook account, sa YouTube, Jesus GMCIM, Cebu, Central Visayas, every night except Friday, 8 to 9. Purihin pong mahal na Panginoon. So yan pong ating mga announcement, mga minamahal. At hindi na po tayo magtatagal. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo dadako sa ating closing prayer. Praise the Lord. Aging po ipagkataon sa ating Brother Larry Delbo. Praise the Lord. God bless you, itong beloved or preacher. Kuya Nelo Miranda. Mga manalangin po ito siya na pagtatapos. Hallelujah. Dakila magpala po ng mga Diyos, makapangin sa lahat. Sa pangalan pinakamamalapang Isus, mulit mo kung minug na malapay ng napabot ng tupusong pasalamat malamang. Maraming salamat po ng malapay nun, hallelujah. Sa natapos yung gawain ng langisan, malapay nun. Salamat, malapay nun. Mag-isip paglangis mo malapay simula sa mga pag-imsi sa alawit ng makalangit, sa joyful song, solemn song, mga mahal na Panginoon. Maging sa patutuo ng may kapatirang paano po siya pinagpala, malapay nun. Mula po sila naglingkod siya, malapay. Salamat, malapay nun. Salamat din po sa pagpaliwanag, iputando sa mga kapatiran.
tapat ibibigay sila ng kapatandog ito gagamit sa madalang gawain. Salamat, malapay nun. Amin din pasalamatan, malapay ng alawtin mga choir, malapay nun. Maging siyang matamis pa siya patuloy binuhos sa paglagitan na patunay kay sumasa amin, malapay. Salamat, malapay nun. Hallelujah. Lalong higit namin pasalamatan ang banal na salita na dinala po sa mamahal mga aral sa hapong ito, nagsibing pagkain sa mga kulo at nagbibigay sa amin ng ibiyong kalakasan sa paglingkod namin sa iyong malapay nun. Salamat, malapay nun. Salamat, malapay nun. Hallelujah. Sa hapong ito kami po'y dumadalangin sa iyong malapay nun. Sa iyong dalangin, mga ginagalang mga pastor, witness radal, malapay nun, panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik mo. Huwag mo yung tulot, mawalay kami sa paglingkod sa iyong bagos ibig kasi pagkaloob mo sa aming malapay nun. Naway madatan mo kami gumagawa sa iyong mga kalooban malapay nun. Hallelujah. Sa aming temporay paghiwalay-hiwalay mo bawas sa amin. Yung dakilang pag-ibig ito sa amin malapay nun. Hallelujah. Samahan mo kami makauwi sa aming kanyang tahanan malapay nun malulati at sunog gawain ibalik mo buhat sa amin upang ikay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang iming samot dalangin sa matamis at makapangyarihan sa aming paginakamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. God bless po.